Hello and welcome back to Living Abroad. My name's Alex and today we have a bit of a different story. This time it looks like a Filipino victim, but a man. And from the title and the picture, it looks like his wife may be cheating on him. Let's see what happens in this episode. If you guys like the videos, consider subscribing. It's completely free. Hit that like button. Here we go. Magandang tanghali, sir. Magandang nangyari po, sir. Bakit gusto niyo po ma-deport yung misis niyo? Kasi sir, sobra na sir eh. Ano ibig sobra sabihin na po yung ng sobra na? kahihiyan ginawa. Kahiyan. Anong klaseng kahiyan po ang idinulot niya sa inyo? Yung mga panglalaki niya na sobra-sobra na. Ibig sabihin, maraming beses na ito na lalaki. Marami na sir. At saka napahamak na rin siya sa Saudi. Paano siya sa napahamak? nakulong na po talaga siya. Nahuli siya ng may lalaki. Aha. Nahuli siya may lalaki sa Saudi Yes po. at nakulong. Opo. Tapos, inulit niya ngayon. Ngayon sir, umuwi pa siya dito sir eh. Nag-stay muna siya dito ng 2 buwan bago siya nag-Qatar naman ulit. Okay. Pero nung nag-stay siya dito sir, nagkaroon na naman. Ngayon sa Qatar, meron naman siya. Mayroon naman po sir. Walang kadala-dala. Yun na nga sir eh. E di pahuli ulit natin para makulong ulit siya. So, Ang pagkakalam ko, sir, pag nakulong ka doon, papaluin ka ata. Baka sir. Nakatingin ba siya ng palo? Nakapalo Sa na, nakulong? nakatikim Sa na Saudi. sir, Saudi. Yes, Buti po. hindi siya binitay. Hindi na nga sir. Madam Jocelyn Valerio, magandang tanghali po. Ma'am, umaga po dyan. Hello po. Ma'am, nakulong na pala kayo dati at na-deport sa Saudi dahil sa kayo'y nahuli Sir, na live po ba nanlalaki. ito? Kasi andito po si Mr. Ma'am at siya po'y galit na galit at gusto niya po kayong pa-deport. Kinukuha ko po yung side ninyo nang sa gayon maging patas po kami rito. Hindi lang po pwedeng siya lang magsasalita at kayo hindi. Pwede po ba wag po munang i-live to? Sige po, ayaw niyo po ma-live. Nasa inyo rin po yan, ma'am. Pwede kayo wag magsalita. Pero ma'am, si Sir... Nasa trabaho po kasi ako, sir. Naglilinis kami ng bahay kasi may party mamaya. Ma'am, huwag niyo intindihin yung party kasi po, ma'am, madideport na kayo at makukulong muna kayo bago kayo madeport. Meron pong letra nga to, ma'am, na meron kayong kayakap na lalaki at yan po ipapadala namin sa Qatar authorities nang sa gayon kayo po Sir. makukulong ulit. Matagal na po yan. No. Matagal na po. Hindi. Kasi ito, bago ko lang na-receive to, bago ka lang nag-Qatar ka na. Pero yung sa Saudi mo, iba yung lalaki yon. Anong picture? Meron. Sa akin sa WhatsApp. Hindi ako sinungaling yung tao, alam mo yan. Kasi sobra na eh. Bakit kailangan umabot? Ginawa mo sa akin to eh. Ikaw una eh. Tapos, ngayon nagtatago ka sa amin? Hindi ako nang tatagoan mo yan. Hindi, binablock mo kami. Ako ng pira para makaan. Binablock mo ako eh. Ikaw ang unang nag-block sa akin. Ang hirap sa ginagawa mo, nakulong ka na nga eh. Di ba? Pinabayaan ba kita? Hindi. Nung nakulong siya, anong ginawa niyo, sir? Talagang nilakad ko talaga, sir, para makauwi siya. Hindi nagkatal, iba na naman. Marami. Alam mo yan, marami akong hawak. Ma'am, pakisagot lang po, ma'am. Totoo ba nakulong ka o hindi? Para naman, ma'am, madepensa mo sarili mo. Nung nakulong po ako, pero nung nagkasundo po kami ng amo ko na may pumasok na lalaki, nung lumabas po ako noon, dapat may pumasok na lalaki sa bahay para may makasuhan kasi pinagbabantaan po ako ng amo ko noon na papatayin ako. So, kayo po yung nakulong sa Saudi, hindi dahil sa panlalaki. Hindi po kasi sabi ng amo ko, dapat may pumasok na lalaki dito at dapat may makulong kung hindi papatayin ka namin. Kinulong po ako noon sa Saudi. Alam po niya yan at alam po yan na Hindi, sir. nasa sulat po yan. Hindi, agency na nag-report sa akin, sir. Sumulat Ang police po ako. report din ng Saudi sa agency. Ganun, nahuli siya ng may lalaki. Ayun, police report. Hindi Yes po po, ako sir. Ang nahuling police may report sa lalaki. Saudi. Nagkasundo Yung po agency kami. na mismo ng Hindi, sabi sa pero, akin. pero ma'am, in short, na-absuelto po kayo. Kaya kayo napakawalan. Kinulong sa loob po ng 5 buwan. 5 buwan kayo nakulong, ma'am. Opo, tapos pinadeport na po ako. Tapos nagkaroon na po ng kasunduan kayo na wala ng kaso, kaya pinauwi na lang kayo. Wala po, opo, wala po. Kasi may pumasok po na lalaki kasi nag-agreement po ako sa gusto nila. May pumasok po na lalaki saan po? Sa bahay po ninyo? Bago po yun kasi kinulong po nila ako sa kwarto. Sabi nila, papatayin nila ako kung walang mahuling lalaki, walang may pakulong lalaki, walang managot. Ba't kayo kinulong sa kwarto noon, ma'am? Kasi po, yun nga daw po, may pumasok daw na lalaki. Sabi ko, wala pong pumasok na lalaki kasi lumabas lang po ako ng bahay noon. Sa Saudi, bago siya nakulong, sir, may video call na siya doon na nakahubad. Kaharap niya mismo lalaki. Ah, okay. Pakistani. Alam mo yun eh. May Na? picture ka eh. Di ba? Alam mo yun. Tapos sabihin mo sa akin, bindangan mo ako na ini-edit ko yung picture mo. May picture ka nakahubad, kaharap mo yung lalaki. Huwag ka na mag-deny. Wait Tapos lang, nagalit ka pa sa akin sasabihin kasi ko na may- inilit ko. Nahuli ako na may Ako kasamang nang-i-edit? lalaki. Wala akong, alam mo yan. Wala akong kasamang lalaki. Alam mo yan. Napakita ko na yon dito, pati sa DFA, uwan, napakita ko na yung picture na yon, di ba? Ano nasa picture, sir? Oo, pero Yung alam- nakahubad siya, alam sir, ko, nakaharap may niya ang Pakistani sa Okay, video call. so ma'am, totoo ba may picture na kaharap mo yung Pakistani na kung saan nakahubad ka sa video call na yon sa Pakistani? Hindi po ako nakahubad kasi may suot po ako dyan na nakastrap po ako. Huwag mo na i-deny, pinasa ko na nga sa'yo yun. May Okay. parang yung style Ito ng pong damit bago ko ngayon, ma'am. parang Meron naman picture, ma'am. Meron kayong kayakap. Kaya Yan, dalawa yan. Po. Yan. Ayan po, hindi kayo nanonood ng Hindi TV po ngayon? yan para po parehas
Hindi po siya yan. pwede bago mag- Yung po isa ako ma'am, mag-Muslim yung isa yan. ma'am may balbaserado, Sinunggat- tapos yung isa matangkad, yung isa maliit lang, pareho silang mga Wait lang Arabo. po. Yung pong picture na yan, bago po, yung isa po dyan, bago po ako kasi nag-decide po ako mag-Muslim. Tapos sabi niya, alam mo yun, di ba, sinabi ko sa'yo mag-Muslim ako. Tapos ayaw mo. Okay, so itong kayakap nyo ma'am na merong Dami mong dahilan? may parang sombrero sa ulo, yan po yung nagkumbinsi sa inyo na Wait, mag-Muslim sir, kaya pwede niyakap po ba- kayo. Pwede po daw pa, hindi, wag po mo nang i-air ito. Sige po, sige Yes po. po. Off-air na natin si ma'am. Huh? All I know is she belongs to the streets. I don't know what her excuse was about coming down for breakfast or she was wearing something or a man came in, got no clue. I just realized how difficult it is to follow the translation when they speak fluently in Tagalog, not caring about if there's like a foreigner guest. Very hard to follow. The bottom line is no married woman should be taking photos like this, especially in a Muslim country. 100% guilty. Not even a shred of doubts. No matter what she says, it's all bullshit. The same tactics. Wham, wham, wham. Immediate waterworks. Crying. You know what? Not because she's sorry her husband is going through this with multiple men. This woman's a serial cheater. Close your legs, lady. It's not that even you couldn't come up with a better reason and excuse. And also, why are you taking photos of you cheating? So many mistakes. I scratch my head. Let me teach you, man. I should run classes. I'm gonna run some courses how to cheat properly. But the joking aside, this is wrong. This poor man, he's heartbroken. He's devastated. But one time, a mistake, I don't know. Some men could forgive that. I couldn't, but let's just say, okay. But multiple, 2 or 3 different guys, and she got no shame. Sir, yung pong hawak ninyong mga dokumento, ipo-forward po natin yan sa Qatar authorities. Yun Siya nga, po'y sir. mahuli ulit. Yun nga, Okay lang sir. sa yun. Hindi gusto ko talaga mapauwi ito, sir. Pero bago siya mapauwi, kung gagamitin natin yung mga otoridad sa Qatar na para makakuha ka ng hustisya at mapauwi siya, makukulong muna siya. Huliin siya tulad nung nangyari sa Saudi. Hindi, sir, Huliin parang siya, ganun. ikukulong muna siya ng ilang buwan, and then i-deport siya. Sige po, sir. Okay sa yun. Kasi sobra na, sir, eh. Magandang hapon po, Miss Charmaine. Hapon po. Ma'am, yung pong worker nyo na si Jocelyn Valerio, gusto po ipa-deport ni Mister. Kasi kung hindi nyo po gagawin yon, kami na lang po ang tutulong sa kanya na para sa pilitan mapa-deport siya, pero bago niyan, makulong muna siya. Dahil may mga litrato po siyang hawak na kung saan ito pong worker ninyo, meron na pong ibang karelasyon ng mga lalaki. Yes, sir. Actually, na-email ko na kanina yung FRA namin, yung Foreign Recruitment Agency, counterpart regarding dyan kay Miss Jocelyn at saka yung sa reklamo ng asawa niya. Okay. As of now po, kasi 5 hours yung natin, different. Wala pa po sa mga tao sa office. But the moment na may kung po pwede po sana si Sir pumunta dito sa opisina namin para at least mabigyan ko siya ng mga updates regarding sa kung anong sagot ng FRA po namin. Gusto ko lang po ipaalala sa inyo, ma'am, na nakulong na pala ito dati, itong si Yun nga, sir, Ma'am narinig Jocelyn. ko nga eh. Oo. Kasi yung ginamit niya, sir, single eh. Single. So nagsinungaling. Noong pa yan, sir, eh. Sa Saudi, ganun talaga yan, sir, eh. Yes. At hindi niya ginagamit pong apelyido ng kanyang mister. Yun nga, sir, nalalaman ko lang ngayon kasi nung nakita ko yung files niya, talaga, single talaga. So doon pala, ma'am, nagsinungaling siya. Pwede niyo na pong pauwiin kahit na wag na yung sa panlalaka niya, kundi doon sa pagsinungaling niya. Hinintay ko po yung reply ng FRA namin, sir, and then we'll... Okay, sir, ma'am, yes, sorry, po. makinig muna kayo. Dalawang tama niya rito. Okay, wala siyang lusot. Una, doon po sa pagsisinungaling niya sa application niya sa inyo, pinalabas niya na siya ay single samantalang hindi naman. Alright? Fraud yun. Tapos pangalawa, yung panlalaki niya. So, wala siyang lusot. So ma'am, ano pa man, kailangan talaga mapabalik na sa Pilipinas. Kapag hindi niyo po kasi gagawin niya, ma'am, kami po ang action, siya po ay makukulong muna bago siya ma-deport. Dahil, Yes, alam po natin yan, sir. Okay. Yung importante po kasi, sir, papuntahin si Mr. dito at hanapin po ako dito sa office namin. sige po, Ma'am Charmaine, sige, pupunta po kami dyan, sasamahan po namin siya. Okay po. At inaasahan po namin, siguro po bago sa katapusan ng buwan, nakauwi na po itong si Jocelyn. Jocelyn. Inshallah, sir. Sana po. Ma'am Charmaine, ngayon pa lamang ako po ay nagpapasalamat sa inyo, madam. So here we have the OFW that goes from country to country sleeping with men, whether her boss or some random douche brings over. She got booked, and the agency needs to basically ensure, this is what Rafi wants, that she serves some time in jail before getting deported back to the Philippines because she lied on her application to the agency saying that she's single when she's clearly married. And that's why he wants to nip it in the butt, saying like, listen, nip it in the butt, saying doesn't matter about everything else, whether she cheated or not. She relied on the application that she's single when she's not. That's grounds for her to be kicked off that, OFW agency group or whatever and sent back home. This is just like,
I don't know, man. It's just one of those things. People make mistakes, they cheat. This just, I feel like it's a bit too much for the husband to handle publicly like this. It got to the point where he has no choice but to come to Rafi Tofo to get some help. I have zero sympathy for the woman. Let me know right now. By the way, when this is all over, please, somebody that speaks fluent Filipino person, write in the comments exactly what went down, because I'm sure I'm missing some of the important details here, but seems just like a cheater got caught. The husband wants her to come back home but serve some time in jail before coming back to the Philippines. Let's see how this whole thing ends. Okay, sir, ganito. Walang lusot to, mapapauwi na to. Huwag na kayo umiyak, sir. Okay na yan. Dahil doon pa lang sa agency, nagsinungaling siya, sinabi niya, Ang galing niya mapalusot eh. Kahit huli na nga eh. ba't yung sinasabing single siya? Nalaman mo na ba yun? Sa application niya, nilalagay niya Ganun pala talaga siya, sir. single. Nasa Saudi pa siya eh. Nung pagpunta sa Saudi, pinalabas niya na hindi kayo mag-asawa, single siya. Yes, sir. Parang parang sinisiraan niya ako sa mga barkada niya. Ano sinasabi niya? Na wala siyang asawa, single siya, may anak siya. Ilan pong anak niyo? Isa po. Hindi niyo siya kinumpranta na, oy, bakit nilagay mo single ka sa application mo sa papuntang Saudi, samantalang andito ako asawa mo? Sinabihan niya ko siya, sir eh. Ano sabi niya? Parang wala lang siya kaya. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya eh. Pinabayaan ko lang, sir, kaya ayaw kong gulo eh. Kaya umabot na sa ganito na sobra na. Sobra ng daming lalaki na. Sige sir, bukas sir, pupunta tayo dun sa agency. Very willing naman po yung agency, in fairness, na tumulong po sa inyo, ha? Okay, sir. Gagawin natin lahat para mapauwi na po siya. Thank you, sir. Ilang taon na ho ba kayong kasal nito ni Mrs.? 9 years na mo. Sa 9 years na yun, mga ilang beses nyo na ho siyang nahuhuli. Marami mo, 5 beses na. Wala pa siya sa abroad. Dito, nahuhuli mo na dito sa Pinas pala. Alam niya eh, ma'am. Yung iniwan niya yung anak namin, yung pinakamasakit sa akin eh. Yung kaya niyang iwan yung anak niya sa ibang tao para lang magipagtagpo sa laki na buong gabi. Ano pong sinasabi ng anak nyo dun sa nanay niya na may mga gantong hindi magandang pinapakita yung nanay niya? Wala akong sinabi sa anak ko, ma'am, sa totoo lang. Ayaw ko yung ayaw kong ako magsabi sa anak ko kasi di ko kaya eh. Kaya pilit kong tinatago. Hindi ko alam kung bakit ganun siya sa amin na hindi naman siya sinasaktan, hindi naman siya ginutom. Hindi ko alam kung anong klaseng ina siya sa anak namin. Yung nangyayari sa atin, yan, hindi ko ginusto to. Sa totoo lang. Pero sobra na ginawa mo eh. Sobra na talaga. Kumbaga, dinadown mo sarili ko eh. Porkit nasa abroad ka na eh. Tapos, magtatago ka pa sa amin ng anak mo. Sabihan mo pa anak mo na patay ka na. Ang klasong ina ka. Punong-puno na ako sa'yo eh. Puro galit na naramdaman ko sa'yo. Man, you really got to feel for the husband there. I'm not going to talk about the psychology that goes behind cheating, whether it is simple wanting physical contact, whether it's for money, some kind of ego boost, childhood trauma, whatever it is. That's besides the point. The effect it has on the family, like this man, and he's worried about his child, right? Supposedly, based on this translation, she told everybody that she's single, she got no husband, no kid, and told the kid that think of me as I'm dead or something, whatever. The point is, she's a cheater. She deserves to be on the streets after being in jail. Leave your thoughts down below. Very different story. This is this other side of doing these blind reactions. So I thought there was going to be a foreigner involved in here, but looks like just foreigners that were, cheating with the woman. So yeah, that's it. Not a very comfortable ending, but it is what it is. Next time we'll get a different story, but this one a little bit, when the man's the victim, was so obvious, clear like this, I really don't have anything else to say. I just hope he doesn't continue to, there's no divorce, but maybe this is what happens in that case in the Philippines. If you have factual evidence that your wife cheated, at that point, can you get divorced, or is this still an annulment? Who knows?